Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot, pati na rin sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Laika, hindi ko tunay na pangalan. Matagal na po akong tagapakinig ng channel niyo, siguro may 2 taon na. Sa katunayan ay naimpluwensyahan ko ang nanay ko sa pakikinig. Minsan ay sabay pa kaming nakikinig kahit may mga sariling trabaho na. Noong unay pareho lang kaming nakikinig sa kwento nyo. Parehong natatakot at kinikilabutan, ngunit nang magtagal ay nagsimula na rin kaming magkwentuhan ng nakakatakot. Hanggang sa ikwento na nga niya ulit ang isa sa mga pinakamasakit at pinakanakakatakot niyang experience sa kababalagan. Ang dahilan kung bakit kami narito sa Canada. Hindi ko na nakilala pa ang tatay ko dahil namatay na ito bago pa ako ipanganak. Pero ang alam ko ay sa Maynila sila nagkakilala ni nanay. Nagkakilala ang mga magulang ko noong nasa early 20s pa lamang sila. Construction worker si tatay noong mga panahong yun habang nagtatrabaho naman ang nanay bilang tindera sa isang karinderya. Una silang naging magkaibigan nang ipakilala siya ng may-ari ng karinderya kay tatay. Ilang linggo silang nagkausap hanggang sa unti-unti silang nagkapalagayan ng loob at nagkahulugan ng damdamin. Dahil parehong nasa murang edad, naging mapusok sila at agad na nagsama. Maayos naman ang kanilang pagsasama at batid ni nanay na mahal siya ni tatay. Subalit hindi talaga natin maiiwasan ang mga nakatakdang mangyari. 6 na buwan pa lamang silang nagsasama nang maaksidente si tatay sa trabaho na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sobrang sakit ang naramdaman ni nanay ng mga panahon na iyon, parang tinanggalan siya ng puso at nagpatuloy siya sa buhay na wala ito. Mas lalo siyang nasaktan nang hindi siya ang unang tinawagan ng mga katrabaho ni tatay. Pagdating niya sa morgue, nadatnan niya roon ang ate ni tatay na si Tita Lisa. Doon pa lamang niya unang nakita ang pamilya ni tatay at nalaman na mula pala ito sa isang mayamang angkan sa Pampanga. Ayon sa kwento ay tumakas lang pala si tatay noon mula sa kanila dahil hindi nito matanggap ang idea ng mga magulang na ipakasal siya sa ibang babae. Kahit hindi naging masama ang pakikitungo ng pamilya ni tatay kay nanay, hindi pumayag ang mga ito na sa Maynila iburol at ilibing si tatay. Ayon sa kanila, bahagi raw ng kanilang tradisyon na ilibing ang mga yumaong kaanak sa kanilang lupa sa Pampanga. Naging mahirap ito kay nanay noong una, ngunit napapayag din siya ng mga ito. Sa ancestral house ng pamilya niya ay binurol si tatay. Isang lumang bahay na bagamat may modernong vibe dahil sa pagkaka-renovate ay nanatili sa tahimik at malayo sa mga ibang kabahayan. May maliit itong hardin sa labas na lalong nagpapaganda sa lugar. Welcoming naman ang vibe sa labas at maging sa unang palapag ng bahay. Ngunit pagdating sa ikalawang palapag ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi may paliwanag ni nanay noon kung bakit hindi siya komportable sa ikalawang palapag. Mula sa hagdan, paakyat ay ramdam na niya ang kakaibang lamig na tila ba nasa harap siya ng isang malaking refrigerator kahit pa summer naman noong mga panahon na iyon. Sa second floor, pakiramdam niya ay tila may nakatitig sa kanya. Parang binabantayan siya ng mismong mga dingding. Naging palaisipan na para kay nanay ang pangyayaring yun. Kahit abala siya sa burol at sa mga nakikiramay, hindi pa rin nawala sa isip niyang pakiramdam sa ikalawang palapag. Ibinilin din siya ng mga kapatid ni tatay sa kasambahay na si Ate Mila. Ito ang naging kasakasama niya tuwing umaga. Sa gabi naman sa kwarto sa ikalawang palapag siya natutulog kung saan unang nangyari ang mga hindi niya maipaliwanag na pakiramdam.
Kapag umaga at may mga kasama siya, hindi gaanong naiisip ni nanay ang bigat ng pagkawala ni tatay. Ngunit kapag siya na lamang, hindi na niya mapigilan ang emosyon. Humahagulgul siya ng iyak at madalas ay hindi makatulog hanggang madaling araw. Ikatlong gabi ng burol ni tatay nang magsimula ang kakaibang karanasan ni nanay. Nakarinig siya ng iyak mula sa kabilang kwarto. Iyak ng isang babae. Humahagulgol at tila nawawalan na ng hininga, halatang sobra itong nasasaktan. Dahil dito mas lalo siyang naiiyak tuwing gabi. Iniisip niyang isa rin ito sa mga kamag-anak ni tatay na gaya niya ay hirap tanggapin ang pagkawala ng kanyang asawa. Dahil sa ingay at pagod halos hindi siya nakatulog ng gabing yun. Kaya naman hindi nakatakataka nang kinabukasan ay lantan-lanta siya. Hindi siya halos makabangon at tila wala sa sarili kapag kinakausap. Napansin ito ni Atinila pero hindi nito masyadong pinansin yun. Inakala nitong dahil sa kalungkutan at pag-iyak ay hindi na naman siya nakatulog. Kaya't sinamahan siya nito at kinausap ng buong umaga. Pagdating ng tanghali, pinilit siya nitong magpahinga sa itaas. Ayaw pa niya noong una pero dahil pagod siya ng mga oras na yon, ay pumayag na siya. Habang paakyat siya ng hagdan, nadaanan niya ang kwarto kung saan niya narinig ang pag-iyak noong nakaraang gabi. Napahinto siya at napatitig sa pintuan. Naaalala niya ang nangyari kagabi lalo na nang makarinig siya ng kaluskos mula sa loob. Inisip niyang kagaya ng nakaraang gabi ay naroon na naman ang babaeng umiiyak at gaya niya ay magpapahinga ito. Hindi na niya iyon pinansin at dumiretso na lamang sa kanyang kwarto. Hindi pa siya nakakahiga ng maayos sa kama nang muli niyang marinig ang pag-iyak. Mahina iyon, parang pilit itinatago. Ngunit ramdam niya ang pighati sa tinig nito. Kasabay man ito ang tila pagpigil ng paghinga at ang marahang pagsuntok sa pader. Muling naging emosyonal si nanay. Tahimik siyang umiyak at niyakap ang sarili. Nagsimula na naman niyang maalala ang mga samahan nila ni tatay. Nasa ganoon siyang posisyon nang mapatigil siya. May narinig siyang tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa kabilang kwarto. Tila may nabasag. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit sunod-sunod ng kaluskos, parang may ikinikiskis sa dingding na kung anong bagay. Dahan-dahan yun at napakasakit sa tenga. Agad siyang napakunot ng noo. Muli nakarinig siya ng mas malakas na pagbagsak. Kasunod nito ang malalakas na paghagulgol na parang nagwawala na. Impit siyang napasigaw nang may muling mabasag. Doon na siya nagdesisyon at tumayo at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Malakas ang tibok ng puso niya. Puno yun ng kaba at pag-aalala habang papalapit sa pintuan ng kabilang kwarto. Mabilis niyang kinatok ang pinto. Ilang segundo ang lumipas at wala na siyang marinig na sagot mula sa tao sa loob ay pinilit niyang ikutin ang doorknob. Ngunit nakalock ito. Hindi na niya alam ang gagawin kaya naman nagdesisyon siya noon na humingi na ng tulong. Mabilis siyang naglakad papunta ng hagdan. Sakto namang paakyat si Atinila noon. Agad siyang sinalubong nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Nanginginig naman ang mga kamay ni nanay habang itinuturo ang kwartong pinanggalingan ng ingay. Pautal-utal niyang sinabi na may nagwawala roon na tila may kung anong nangyayari sa loob. Halatang nagulat si Atinila at saglit itong natigilan. Hindi agad ito nakapagsalita pero agad ding kumilos. Sabay silang umakyat pabalik sa itaas. Pagdating sa harap ng pintuan, hindi pa man siya nakakabawi ng hininga ay agad na hinawakan ni Atinila ang doorknob at laking gulat niya nang madali nitong nabuksan ang pinto. Literal na nanlaki ang mga mata ni nanay nang makitang nabuksan yon ni Atinila. Pumasok ito sa loob ng kwarto at tumingin-tingin sa paligid bago muling tumingin sa kanya. Tinanong siya nito kung totoo nga ba ang narinig niya dahil wala namang tao sa loob ng kwarto. Malinis ang loob, walang kalat, wala rin kahit anong nalaglag na gamit. Hindi nakasagot si nanay ng mga oras na yon.
Hindi niya alam ang gagawin at sasabihin dahil sigurado siya sa mga narinig niya. Ngunit hindi naman niya kayang patunayan yon kay Atenila dahil kahit anong pilit niya, ay alam niyang maaaring hindi ito maniwala. Hindi na siya nang pumilit at tahimik na lamang bumaba ng bahay. Nalilito man ay pinilit niyang sarilinin ang nasaksihan. Buong araw na tulala si nanay. Halos hindi niya naasikaso ang mga dumarating na nakikiramay dahil ang isip niya ay nasa nangyari pa rin. Hanggang sa gumabi na ay hindi siya pumunta sa itaas. Kahit pinilit siya ni Atenila ay tumanggi siya, sa huli ay hinayaan na lamang siya nito na manatili sa sala. Pansamantala siyang nakatulog sa may sofa. Mababaw lamang ang kanyang pagtulog. Naririnig pa rin niya ang mga tao sa labas. Mga nagsusugal, nagkwekwentuhan at nakikiramay. Pero sa dami ng ingay na naririnig niya ay isa lamang ang nangingibabaw na tunog. Ang pag-iyak ng isang babae. Katulad ng mga nauna, mahina ito at pilit pinipigil ang paghagulgol. Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit at pinapakinggan ang iyak na yon. Sa pag-aakalang isa lamang ito sa mga nakikiramay. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi na siya muling makatulog, dumilad siya at naupo sa sofa. Doon niya lang na-realize na siya lang pala ang nasa loob ng sala. Halos lahat ay nasa labas ng bahay. Napahilamos siya ng mukha gamit ang mga kamay bago dahan-dahang tumayo. Hindi nang galing ang iyak sa labas kung hindi sa kusina. Ngayon ay mas malakas na, mas malinaw, tila wala nang pakialam kung may makarinig man. Hindi rin maintindihan ni nanay noon kung ano ang nangyayari sa kanya, pero nagsimula siyang maglakad papalapit sa kusina. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya. Sa bawat hakbang niya ay siya rin napagbalot ng kaba sa kanyang buong sistema. Pero gaya nga ng sabi nila, curiosity kills. Mas nanaig ang kuryosidad ni nanay. Ginusto niyang malaman kung sino ang umiiyak, kung bakit bigla itong nawala nang dumating si Atenila at kung saan ito nagtago. Nang makarating siya sa harap ng kusina, biglang huminto ang iyak na parabang wala siyang narinig noong una. Binalot siya ng kilabot pero hindi siya tumigil. Huminga siya ng malalim at mabilis na binuksan ang ilaw. Pumasok siya at sinuyod ng tingin ang paligid. Walang tao. Maayos ang mesa. Ang mga plato ay maayos na nakasalansan. Walang bukas na gripo at tahimik ang buong lugar. Hindi makapaniwala si nanay noon. Sigurado siyang may naririnig siya, ngunit bakit kahit anino ng umiiyak na babae ay wala siyang nakita? Sinubukan pa niyang lumapit sa bintana at silipin yon, pero dilim lang ang sumalubong sa kanya. Napabugas siya ng hangin at bagsak ang balikat na lalabas na sana nang muli niyang marinig ang pag-iyak. Mahina pa rin iyon. Sa pagkakataong ito, nagmumula na ito sa CR na katabi lamang ng kusina. Puno ng lungkot ang boses, paos at halos hindi na marinig. Humakbang siya papalapit sa pinto para sa nakausapin ang babae. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit, biglang nagbago ang tinig. Hindi na babae ang umiiyak. Ang boses ay naging paos at mababa. Isang boses ng lalaki. Hindi ito basta iyak, kundi tila hikbi ng isang sugatang nilalang. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan. Hindi siya makagalaw. Tahimik pa rin ang paligid pero kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Para siyang tumatakbo sa bilis ng pagtibok nito. Kilala niya ang boses na yon. Boses yun ng tatay ko. Boses yun ng lalaking pinakamamahal niya. Nagsimulang tumulo ang luha ni nanay at wala sa sariling napaupo na lamang siya sa sahig habang sunod-sunod ang kanyang paghagulgol. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi niya may paliwanag ang sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Masakit, sobra,
Sa sobrang sakit na nararamdaman ay ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak. Nakarinig siya ng mga yabag. Ilang saglit pa pumasok si Ate Nila sa kusina. Natataranta itong lumapit sa kanya at agad siyang inalalayan na tumayo. Tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Habang patuloy pa rin sa pag-iyak ay pinaliwanag niya ang lahat rito. Ang boses ni tatay ang narinig niyang pag-iyak at ang biglaang pagbabago nito. Tahimik na nakinig si Ate Nila habang inaalalayan siyang palabas ng kusina. Ngunit alam ni nanay noon na hindi naniniwala ang babae sa kanyang mga sinabi. Paulit-ulit siyang pinayuhan ito na baka dala lang ng matinding stress ang lahat, na baka iniisip niya lang ang mga naririnig. Nakarating sila sa sala at inalalayan siya nitong umupo sa sofa at binigyan rin siya ng tubig. Kasama pa ang isa pang kasambahay ay pinakalma siya ni Ate Nila. Pareho ang mga itong nakikinig sa kanya kahit halatang mga hindi naniniwala. Hindi na siya muling nakatulog pa ng gabing yun. Patuloy lamang ang pag-iyak niya hanggang sa sumikat ang araw. Ang araw ng libing ni tatay. Si Ate Nila na rin ang nag-asikaso ng lahat para sa kanya. Malaki ang pasasalamat niya sa mga kapatid ni tatay na tumulong at naglaan ng panahon upang maayos ang lahat. Matapos ang libing, unti-unting nag-alisan ang mga nakiramay. Akala niya ay doon na matatapos ang lahat ng mga naririnig at nararamdaman niya. Ngunit nagkamali siya dahil yun palang pala ang simula ng lahat. Dahil sa kalagayan niya noong nagdaang gabi, nakiusap si Tita Lisa sa kanya na manatili muna siya sa bahay ng ilang araw. Para rito ay hindi matutuwa ang kapatid niya kung pauuwiin siya nito sa Maynila sa ganoong kalagayan. Napilitan siyang pumayag na manatili ng 1 linggo pa. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa paghahanap ng trabaho at sa pakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang dikipad na cellphone. Isang hapon, habang nasa sala at kausap ang isa sa kanyang matalik na kaibigan, nagulat na lamang siya nang tumigil ito sa pagsasalita at tinanong siya kung sino raw ang nagsasalita sa tabi niya dahil may naririnig daw itong boses. Gulat na gulat si nanay noon dahil siya lang naman ang tao sa sala. Ngunit nang sabihin niya iyon ay bigla na lamang nagpaalam ang kaibigan na may gagawin pa. Sa pag-aakalang nananakot lamang ito ay natatawa pa siya habang ibinababa ang tawag. Nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa labas. May bahagi kasi ng lupain ng pamilya ni tatay na may mga flower bed na magandang pagmasdan, lalo na sa umaga. Para na rin maibsan ang sakit ng ulo na nararamdaman niya kaninang umaga pa lamang. Hindi rin niya alam kung bakit, pero iba ang pakiramdam niya. Tila may bumabagabag sa kanyang isip na hindi niya malaman kung ano. Maliwanag ang sikat ng araw at malamig ang simoy ng hangin. Tahimik din ang paligid at siya lamang ang nasa labas. Although naririnig niya ang pag-ugong ng hangin at paggalaw ng mga dahon ay maaliwalas ang pakiramdam niya. Habang naglalakad sa hardin, muli siyang humanga sa ganda ng mga bulaklak. Hanggang sa napatingin siya sa isang parte ng garden na paborito niya. Isang lugar na may maliliit na poste ng ilaw at nilililiman ng matatandang punong kahoy. Hindi niya maintindihan, ngunit parang may nagtutulak sa kanya na lumapit doon. Napaka-calming ng lugar. Welcoming, parang inaanyayahan siya. Kaya naman iniwan niya ang flower bed at naglakad papunta sa direksyon ng mga poste. Sa pagliko niya sa kanto ng daan, bigla siyang natigilan. May lalaki. Nakatayo ito sa ilalim ng poste. Pamilyar ang tindig, ang hugis ng balikat, ang paraan ng pagkakapasok ng mga kamay sa bulsa. Si tatay. Alam niyang si tatay yun. Mas bata man ang anyo nito, sigurado siyang ang asawa niya ang nasa harap niya. Kilala niya si tatay, ang anyo, ang postura, ang presensya. Nanatili siyang nakatayo.
Hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Imposible, alam niyang wala na si tatay. Ilang gabi na niyang iniiyakan at pilit tinatanggap ang pagkawala nito. Ngunit heto siya ngayon, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nanlamig ang buong katawan ni nanay. Ang bilis ng tibok ng puso niya na natiling nakatingin sa kanya noon si tatay. Ang batang version ni tatay. Ilang segundo ang lumipas ay umangat ang kamay nito. May tinuturo sa second floor ng bahay. Agad naman niyang ibinalik sa asawa ang tingin pero ganoon pa rin ang posisyon nito. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nagsimula siyang maglakad papalapit rito. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Papalabas ng gate. Hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Doon na siya napasigaw. Tinawag ang pangalan ni tatay. Umaasang sasagot ito. Ngunit wala siyang narinig na kahit ano. Wala na rin ang mga yabag. Tahimik na, para bang isang ilusyon lamang ang lahat ng nasaksihan niya. Matagal siyang nanatiling nakatayo roon. Iniisip kung totoo ba talaga ang nakita o isang guni-guni lamang. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado siya. Kahit ilang segundo lamang yun, alam niyang si tatay ang nakita niya. At bagamat hindi niya lubos maintindihan kung ano ang naisiparating nito, masaya siyang muling nasilayan ang mahal na asawa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan ito nakatayo kanina. Hindi niya alam kung bakit, pero may humihila sa kanya. Hindi takot, kundi pagnanais. Pag-asa, kahit isang saglit pa na makita man lang ang asawa. Kahit anino man lang. Sa ilalim ng punong malapit sa poste siya huminto. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging ang paghaplos ng hangin sa mga dahon ang naririnig niya. Doon niya ito nakita. Isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang rosas. Dahan-dahang nalaglag yun mula sa itaas ng punong kahoy, tila hinipan ng hangin pababa. Bumagsak ito sa damuhan sa harap niya. Kulay pula, sariwa at pamilyar. Napabuntong hininga siya at malungkot na tiningnan ng bulaklak. Rosas ang paborito niyang bulaklak at ang asawa ang huling nagbigay nito sa kanya. Yumuko siya at pinulot yun. Marahang pinasadahan ng kanyang daliri ang malalambot na talulot. Sa gilid ng kanyang mga mata ay muling lumitaw ang lalaki. Nakatayo ito sa may gate. Tinatanaw siya. Mabilis siyang napalingon, ngunit pagharap niya roon, wala na ito. Wala ang anino. Wala ang lalaking kanina lang ay naroon. Parang isang imahe lang sa alaala. Tumingin siya sa rosas na hawak. Napakaganda nito. Perpekto ang mga talulot, parang bagong pitas. Hindi niya namalayan na napahigpit na pala ang hawak niya rito. Namalayan niya na lang na ang mga tinik nito ay bumaon na sa kanyang palad. Nagsimulang sumakit iyon. Napabitaw siya sa bulaklak. May manipis na hiwa sa kanyang kamay dahilan para unti-unting lumabas ang dugo. Isang patak, dalawa, hanggang sa tumulo ito sa damo. Ngunit wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya, ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso, ang pagkawala ng asawa. Biglang tumigil ang paligid. Ang hangin na kanina pa'y malakas ay nawala. Ang araw na kanina ay maliwanag, nawala. Sa isang iglap, madilim na ang lahat. Nagsimulang sumikip ang dibdib niya at sa isang iglap ay wala na siya sa ilalim ng punong iyon. Natagpuan niya ang sarili na tumatakbo, walang direksyon, papalayo sa isang bagay na hindi niya alam kung ano. Malakas ang tibok ng kanyang puso at pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi rin niya alam kung bakit ba siya tumatakbo. Isa lang ang alam niya, hindi siya dapat huminto.
Tumakbo siya sa gitna ng madilim na kakahuyan. Madulas ang lupa, bawat hakbang ay lumulubog ang kanyang mga paa sa putikan. Mabigat ang kanyang katawan. Ang kamay niyang may sugat, ngayon umaagos na ang dugo, bumabalot sa kanyang braso. Nagsimula siyang sumigaw at humingi ng tulong, ngunit kahit anong gawin niya, walang sumasagot sa kanya. Tanging ang eko ng kanyang sariling tinig ang kanyang naririnig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. May nararamdaman siyang presensya, parang may nagmamasid, parang may humahabol. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Pilit niya itong pinunasan, ngunit mas lalo pa siyang nagimbal nang makita na ang luhang tumutulo pala sa kanyang mata ay hindi tubig kundi dugo. Binalot siya ng matinding kilabot, lalo na tila mas lalong dumilim sa tinatakbuhan niya. Nanginig ang buo niyang katawan. Malakas ang tibok ng puso niya, parang hinahabol ng kung sino sa bilis nitong tumibok. At sa gitna ng kaguluhang yun, hindi niya alam kung nasaan siya, kung ano ang totoo, kung saan ang wakas ng bangungot na ito. Nakarinig siya ng kaluskos, mahina yun ngunit malinaw. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan nito. Nanggaling yun sa itaas ng puno. Napahinto siya at sinubukang tumanaw sa dilim. Pilit niyang inaaninag kung ano ang gumagalaw roon, hanggang sa nagulat na lang siya nang may biglang mahulog sa harap niya. Gumawa yun ng malakas na ingay na siyang umeko sa buong gubat. Napasigaw siya at napaatras, mabilis na tiningnan kung ano ang nahulog, ngunit agad din siyang natigilan. Tila tumalon palabas ang kanyang puso sa matinding gulat. Isang lalaki, puting-puti ang mukha nito, walang mga mata at duguan ang damit. Tila may malalim na tama sa tiyan. Litaw ang sugat mula sa punit-punit nitong kasuotan. Pilit niyang tiningnan ng mabuti ang maruming mukha ng lalaki at halos mawalan siya ng malay nang makilala ito. Ang batang bersyon ni tatay. Napaatras siya nang simulang manginig ang mga kalamnan niya. Nawalan siya ng balanse at napaupo siya sa lupa. Nanlalaki ang mga matang, inilibot niya ang paningin at sa isang iglap lang, bumalik siya sa realidad. Nasa ilalim pa rin siya ng puno, umiiyak, hingal na hingal. Nakahandusay sa lupa ang rosas, sugatan pa rin ang kanyang kamay. Nangingitim ang dugo ngunit wala na ang kagubatan. Wala na ang sigawan, wala na ang lalaking walang mata. Nandoon na lamang siya sa ilalim ng liwanag ng araw na parabang walang nangyari. Hindi niya alam kung kailan siya nawala ng malay. Ang huli niyang natatandaan ay ang garden at ang sugat niya. Ang itsura ng duguang katawan at mukha ni tatay sa gitna ng madilim na gubat. Nagising na lamang siya na nasa kama na siya. Nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Iba na rin ang suot niya. Dahilan para mapabangon siya ng bahagya. Doon niya napansin ang dalawang taong nakaupo sa tabi ng kama. Si Tita Lisa at si Tito Romel, mga kapatid ni tatay. Nag-uusap ang dalawa, ngunit nang makita ng mga ito nagising na siya ay mabilis na lumapit si Tita Lisa. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Ikinuwento naman ni Tito Romel na siya raw ang nakakita sa kanya sa labas. May hawak na rosas at nakahandusay. Sobrang nag-alala raw ito at gusto siyang dalhin na sa ospital, pero nagpapasalamat na rin ang mga ito at ayos lang siya. Nagpilit siya ng ngiti. Gusto niyang ikwento ang lahat sa mga ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin sa mga ito ang nangyari. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ayaw rin niyang isipin ng mga ito na nababaliw na siya o ano, kaya naman tumahimik na lamang siya. Matapos siyang kumustahin, nagpaalam na ang dalawa at sinabihan siyang magpahinga. Pinaalalahanan siya ng mga ito na tumawag kung may kailangan. Tahimik siyang tumayo at pinagmasdan silang lumabas ng kwarto.
Muling tumahimik ang silid. Siya na lang ang naroon. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Iniisip na wala ng ibang masamang mangyayari, na siguro ay tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali siya dahil ilang sandali pa lamang ang nakakalipas ay may kakaibang lamig naman siyang naramdaman. Napansin niyang gumagalaw ang kortina sa bintana kahit wala namang hangin. Doon niya napansin na lumulutang ang mga gamit sa kwarto niya. Mula sa mesa umangat ang isang baso. Ang maliit na libro, bigla na lamang itong nalaglag sa sahig. Isang picture ni tatay na nasa istante ang gumalaw. Bumagsak ngunit hindi nabasag. Tila may presensyang hindi nakikita. Gumagalaw sa loob ng silid. Muli bumilis ang tibok ng puso niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nanginginig ang mga kamay niya sa takot pero hindi niya magawang sumigaw. Hanggang sa mapako ang kanyang paningin sa may pintuan. At doon ay mayroon siyang nakita. Nakatayo sa gilid ang batang si tatay. Nakatitig ito sa kanya. Maputla ang balat, nangingitim ang mga mata. Wala pa rin ekspresyon sa mukha. Nakasuot ito ng parehong damit na suot nito noong nasa gubat sila. Tinitigan ni nanay noon ang batang si tatay. Nagtama ang paningin nila. Tahimik ito ngunit paulit-ulit na itinuturo ang pinto. Kumunot naman noon ang noon niya habang pinagmamasdan si tatay. Ilang saglit lang silang nagtitigan hanggang sa tila may pumitik sa kanyang isip. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakagalaw, hindi rin makapagsalita. Patuloy lamang siyang nakatitig habang paulit-ulit at mabagal ang pagturo ng multo ni tatay sa pinto. Unti-unti niyang naunawaan, may nais itong ipahiwatig. May gustong ipakita sa kanya. Kahit nag-aalinlangan, alam ni nanay ng mga panahon na yon na kailangan niyang sumunod. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya noon ang pagtagos ng kaluluwa ni tatay sa pinto. Hindi niya alam kung bakit kahit alam niyang multo na lamang ito ay hindi siya natakot. Hindi rin niya alam kung paanong ang kanyang mga paa ay kusang loob na gumalaw. Parang hinihila siya ng malamig na hangin, ng presensyang hindi niya may paliwanag. Tahimik siyang tumayo at lumakad. Sumunod siya kay tatay. Pakiramdam niya ay wala na siya sa sarili. Parang nasa panaginip. Paglabas ng kwarto ay agad niyang nakita roon si tatay, naghihintay sa kanya. Ngumiti siya bago muling sumunod dito. Hindi niya alintana ang oras o ang paligid. Basta tuloy-tuloy lamang ang kanyang paglalakad. Hindi rin niya malaman kung paano basta namalaya na lamang niya na nasa harap na siya ng hagdan paakyat ng atik. Isang lugar na hindi pa niya nararating dahil wala naman siyang pakialam sa ibang bahagi ng bahay. Napakurap-kurap siya para bang muling nagising mula sa malalim na panaginip. Lumingalinga siya at napabuga ng hangin. Nawala na ang multo ni tatay kaya naman naisip niya na bumalik na lang sa kwarto. Ngunit bago pa siya makakilos, isang bagay na hindi may paliwanag ang nagpatigil sa kanya. Sa isang iglap, lahat ng gamit sa second floor ay lumutang na. Ang mga painting na nasa dingding, mga libro, upuan, maging ang ilaw sa kisame, lahat ay umangat sa ere. Nanlaki ang mga mata ni nanay. Hindi siya makasigaw at nang simulang manginig ang mga kalamnan niya. Napaurong siya sa pader habang pinagmamasdan ang mga lumulutang na kagamitan. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang tanggapin na totoo ang lahat. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ito. Ngunit hindi ito panaginip. Malayo sa panaginip ang nakikita niya. Hanggang sa nagulat na lamang siya mula sa paglutang ng mga gamit, unti-unting lumilipad papalapit sa kanya ang mga ito.
Doon na siya nawala ng lakas at tuluyan ang napaupo sa sahig at sumigaw ng napakalakas. "Wag! Tigilan niyo na!" Pilit niyang tinatakpan ang mukha, pilit pinipigilan ang sarili na muling mawalan ng malay. Humahagulgol na rin siya ng iyak noon nang biglang may mga yabag na siyang narinig. Papalapit ang mga yon sa kanya, hanggang sa maramdaman na lamang niya ang kamay na humawak sa balikat niya. Doon na niya tinanggal ang pagkakatakip ng kamay niya sa kanyang mukha at tingnan ang paligid. Wala na ang mga gamit na lumulutang at bumalik na ang mga ito sa kani-kanilang pwesto. Nasa sahig pa rin siya, pawis na pawis, hingal na hingal at nanginginig ang katawan. Napapalibutan siya ni na Ate Nila, Tita Lisa at Tito Romel. Pati ang dalawa pang kasambahay naroon din, gulat na gulat. Puno ng pagtataka ang mga mata nito nang tanungin siya kung ano ba ang nangyari. Pero hindi niya masagot ang mga ito, tanging pagtingin lang sa paligid ang nagawa niya. Tahimik, normal. Ang mga gamit, tila hindi ang mga ito gumalaw kanina. Wala na rin ang batang bersyon ni tatay na siyang nagdala sa kanya sa lugar na yon. Pero alam ni nanay totoo ang nangyari. Dahil kahit wala na siya sa paningin niya ng mga oras na yon, ramdam niya pa rin ang lamig sa hangin at ang lagim sa paligid. Pagod na pagod ang katawan niya, hapong-hapo siya na hindi niya maintindihan. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagsigaw, ang mga lumulutang na gamit, ang takot, bumigay din ang katawan niya sa antok. Hinayaan niyang lamunin siya ng kadiliman, umaasang sa panaginipan lang makakahanap siya ng katahimikan. Ngunit kahit sa panaginip ay hindi pa rin pinatahimik ng pagmumulto ng kanyang asawa. Sa panaginip ay muli siyang nasa garden, sa ilalim ng parehong puno kung saan niya unang nakita si tatay. Malamig ang ihip ng hangin. Madilim ang paligid pero kitang-kita pa rin niya ang lalaking minahal niya. Naroon siya nakaupo sa lilim, nakatalikod at nakatulala sa kawalan. Mahina niyang tinawag ang pangalan nito sa paos na boses. Dahan-dahan rin siyang naglakad papalapit. Pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Natatakot siya na baka kapag narinig nitong naroon siya, ay bigla na lamang itong mawala. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo at dahan-dahang humarap sa kanya. Ganoon pa rin ang itsura nito, maputla, malamlamang mga mata at parang laging pagod. Ngunit sa pagkakataon na yon may bago. Hindi siya tahimik gaya ng dati. May sinasabi na siya, "Pinapaalis ako." Nanigas si nanay sa kinatatayuan. Hindi siya makapagsalita. Nanatili siyang nakatitig sa batang bersyon ni tatay habang pinipilit isipin kung ano ba ang gusto nitong sabihin. Bakit siya nito pinapaalis? Anong dahilan? Paulit-ulit na binibigkas ng batang bersyon ni tatay ang parehong salita. Nung unay malambing ito, halos pabulong. Ngunit nang magtagal ay nagbago yon. Naging mariin at puno ng galit ang tinig nito, tila may pagbabanta sa bawat salitang sinasabi. Gusto niya akong umalis dahil hindi raw ako nababagay sa lugar na yon at hindi siya ang taong inaakala kong siya. Bigla na lamang nagdilim ang paligid. Pabalikwas siyang napabangon. Hingal na hingal siya at pawis na pawis, parang lalabas ang puso niya sa lakas ng pagkabog nito. Parang tumakbo siya ng ilang kilometro at ngayon lamang siya huminto. Wala nang pakialam si nanay noon kung ano ang mangyayari. Wala na rin siyang pakialam kung ano ang iisipin ni Ate Nila sa kanya. Hindi na niya kayang manahimik pa. Kaya kahit masakit ang katawan ay pinilit niyang bumangon at lumabas ng kwarto. Maingat siyang naglakad pababa ng first floor, pinipilit na huwag makagawa ng ingay. Agad niyang hinanap si Ate Nila, ang pinakamatagal na kasambahay na mukhang mas maraming nalalaman kaysa sa ipinapakita nito. Naabutan niya si Ate Nila sa kusina, nagtitimpla ng kape.
Napalingon agad ito nang makita siyang pawisan at halatang takot na takot. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito habang ibinababa ang tasa ng kape. Dali-dali itong lumapit upang alalayan siya patungo sa dining table na naroon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtanong kung may alam ba ito sa mga nangyayaring kakaiba sa kanya at kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng bahay na yun. Tumayo ito at akmang aalis na, kaya naman hinawakan niya ang mga kamay nito habang nagsimulang tumulong kanyang mga luha. Nagsimula siyang magmakaawa rito na malaman ang totoo. Hinila ni Atenila ang kanyang kamay at pilit na tumayo, pero lumuhod siya sa harap nito, patuloy sa pagmamakaawa at pag-iyak. Walang nagawa si Atenila kung hindi ang tumitig sa kanya at napabuntong hininga. Umupo ito ulit bago siya tinitigan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Luminga-linga si Atenila bago siya nginitian. Biglang bumigat ang pakiramdam sa buong kusina. Nagsitaasa ng mga balahibo niya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may presensyang nakikinig sa usapan nila. Doon na nagsimulang magkwento si Atenila, dahilan para magising siya sa katotohanan. Ibinunyag ni Atenila na may kakambal si Tatay Mark, si Tito Marco. Namatay ang lalaki noong college pa lamang ito, ngunit dahil matagal na itinago ng pamilyang pagkakakilanlan nito ay walang nakakakilala rito. Ipinaliwanag ng babae sa kanya na itinago si Tito Marco dahil iniisip ng pamilya na may sakit ito sa utak. Madalas daw itong tulala, minsan ay bigla na lang iiyak at magsasabing may nakikita itong kakaiba sa loob ng bahay. May mga pagkakataon ding may itinuturo itong kung ano-ano kahit wala namang kung ano roon. Hindi siya nakasagot. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang mga nangyari nitong nakaraan. Ang batang bersyon ni tatay na lagi niyang nakikita ay maaaring hindi ang lalaking mahal niya, kundi ang kakambal nito, si Tito Marco. Ngunit pareho silang hindi sigurado ni Atenila kung ang multong nakikita niya ay si tatay ba o si Tito Marco. At kung si Tito Marco nga ayon, bakit siya nito ginagambala? Tumahimik ang buong paligid matapos ang revelasyong ibinahagi ni Atenila. Parang isang puzzle lang nabuo dahil sa narinig niya. Isang pintuan ng katotohanan ang nabuksan. Oo, posibleng ang multo ay hindi si tatay, kundi ang kambal nito. Isang taong hindi niya kailanman nakilala. At ngayon, isa ang kailangan niyang gawin. Yun ay ang alamin kung bakit ito nagpapakita sa kanya. Hindi na siya dinalaw ng antok sa gabing yun. Kaya naman hindi katakataka na kinabukasan ay buong araw siyang balisa at hindi mapakali. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang multo ng asawang mahal niya o ang multo ng taong kailanman ay hindi niya nakita na tila may gustong ipaalam sa kanya. Alam niya sa sarili na babalik at babalik ang multo nito at hindi nga siya nagkamali. Kinagabihan habang nakahiga siya sa kama, hindi siya mapakali. Isang oras na pilit niyang pinipikit ang mga mata pero hindi niya ito magawa. Kahit anong baling sa higa na hindi siya makatulog, hanggang sa bigla na lang siyang napatigil. Biglang lumamig ang kwarto. Hindi siya nakagalaw at nahigit ang sariling hininga. Naroon ang lalaki. Nararamdaman niya. Muli idinilat niya ang mga mata. Mabigat ang hangin sa paligid. May malamig na haplos na dumaan sa batok niya. Hindi siya maaaring magkamali. Agad niyang nilingon ang pintuan. Naroon ito, nakatayo at nakatingin sa kanya. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya umatras, tinitigan niya ito at nilakasan ng loob. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito sa kanya, kung ano ang gusto nitong gawin niya.
Muli, hindi ito sumagot. Tumalikod ito at katulad ng nakaraan ay nakita niyang tumagos ito sa pinto ng kwarto. Napalunok siya ng laway sa nakita. Tila mahihimatay siya sa nakita. Pero hindi yun nangyari. Parang hindi siya ang may kontrol sa katawan niya. Hindi niya alam kung kusa ba siyang bumangon o hinila siya ng puwersang hindi niya may paliwanag. Tumayo siya at sinimulang sundan ng multo. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at nabutan itong nakatayo ilang hakbang ang layo. Inaantay na naman siya. Halos sabay silang lumakad patungo sa iisang lugar. Ang attic. Nagsimula siyang kilabutan. Muli bumalik sa isip niya ang nangyari noong nakaraan. Ang lumulutang na gamit, ang malamig na hangin, ang sigaw niya, ngunit this time, hindi na yun nangyari. Tuloy-tuloy lamang siyang naglalakad, sumusunod sa multo ni Marco na parang may mahikang bumabalot sa kanya sa gabing yun. Pagdating sa harap ng attic, huminto ang multo. Hindi ito nagsalita pero alam niya ang gusto nitong gawin niya. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa may pinto at binuksan yon. Muli siyang tumingin sa multo at doon niya nakita ang mga mata nito. Hindi yon galit, hindi rin kalungkutan, tila nakikiusap ito sa kanya. Nagmamakaawa. Muli siyang tumingin sa loob ng attic. Unang hakbang pa lamang niya papasok ay sinalubong na siya ng makapal na alikabok mula sa loob ng attic. Napaubo siya pero hindi siya huminto. Kumakabog ang puso niya sa bawat paghakbang. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa kaba na baka may makahuli sa kanya o sa isipin na baka may matuklasan siyang kakaiba. Mga lumang gamit ang una niyang nakita. Mga sirang appliances na napapalibutan ng alikabok. Madilim din ang paligid ngunit may kaunting liwanag na nagmumula sa buwan at pumapasok sa maliit na bintana. Wala naman sanang kakaiba rito kung hindi niya napansin ang isang notebook. Nakalagay ito sa isang sulok, nakatago at tila sadyang inilagay noon. Hindi niya alam kung bakit pero tila may nagtutulak sa kanya na kunin iyon. Lumapit siya. Kinuha niya ang notebook at sinipat-sipat ito. Sa ibabaw ay nakita niya ang pangalan ng asawa. Naka-engrave ito. Diary ni tatay ang nakita niya. Nanginginig ang mga kalamnan niya habang dahan-dahan na binubuklat ang mga pahina. Ang laman ng diary ay mga experiences ni tatay noong bata pa lamang ito. Mga bagay-bagay na hindi niya alam. Sa diary, kinuwento ni tatay na mula pagkabata ay may iniinda na siyang sakit na kailangan ng gamutan. Tumagal iyon ng ilang taon hanggang kailanganin ito ng kidney transplant. At dahil hindi pinapahalagan ng pamilyang kapatid niyang si Tito Marco, sa huli ito ang naging donor ng kidney ni tatay. Isang sakripisyo na humantong sa komplikasyon at pagkamatay nito. Nalaglag ang diary mula sa kanyang kamay. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, wala sa sariling napatulala. Sumisikip ang dibdib niya, hirap siyang huminga. Si tatay ang may sakit. Si tatay ang iniligtas. At ang kambal ang pinatay. Para sa kanya. Hindi baliw si Tito Marco. Nakakakita lamang ito ng multo pero inosente ito. Isa siyang inosenteng isinakripisyo. Ginamit at pagkatapos ay itinago sa ilalim ng kasinungalingan. At ngayon, siya ang nagpaparamdam. Sunod-sunod na bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig niyang kinuha muli ang diary at niyakap ito ng mahigpit. Hindi niya alam kung bakit, pero paulit-ulit siyang humihingi ng tawad dito. Kahit hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan.
Habang nakaupo sa sahig ay tila may yumakap sa kanya sa likuran. Dumampi ang hangin sa kanya. Malamig, tila isang haplos. Mas lalong tumulo ang luha niya sa ginawang iyon ni Tito Marco. Ilang minuto siyang umiiyak hanggang sa mapatigil siya. May tao. Napatalon siya nang makarinig ng mga yabag mula sa labas ng atik. Natataranta siyang nagpunas ng luha at mabilis na lumingalinga. Naghahanap ng mapagtataguan. Mabilis at malakas ang pagbukas ng pinto ng atik. Napasigaw siya sa gulat. Agad niyang niyakap ang diary sa dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin isang anino ang unti-unting umaakyat sa hagdan. Paglitaw ng lalaki sa liwanag, nanlamig siya sa takot. Si Tito Romel, ang kapatid ni tatay. Nakatitig ito sa kanya, nagtatanong ang mga mata pero nang mapansin ito ang hawak niyang diary ay halatang alam na nito ang totoo. Huminga ito ng malalim at inilahad ang kamay. Alam niyang gusto nitong kunin ang diary, kaya naman tumayo siya at itinago ang diary sa likuran. Dinuro-duro niya ang lalaki at sinumbatan nito. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman niya. Bumuntong hininga si Tito Romel. Tila nagpipigil ito ng galit. Nabigla na lamang siya nang bigla na lang siya nitong sugurin. Hinablot ang diary at tinulak siya. Napaatras siya ngunit hindi niya binitiwan ang aklat. Nagpambuno sila. Mabigat ang katawan ng lalaki at litaw ang galit sa muka. Parang isang hayop na handang manakit. Pero hindi siya natinag. Nakipag-agawan siya rito. Dahil sa impact ng ginagawa nila ay mas kumalat ang alikabok sa paligid. Pareho silang napaubo at napapikit. Mabilis na kumilos si nanay. Inagaw niyang diary at tumakbo. Although nahamlot siya ni Tito Romel, hindi siya huminto. Isang suntok ang pinakawalan niya. Hindi man malakas pero sapat yun para mapaatras ang lalaki at tumama ang ulo nito sa hamba ng pinto at bumagsak. Malakas siyang sumigaw at humingi ng tulong. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang tumayo, kinuha ang diary at tumakbo palabas ng atik. Halos madapa siya sa pagmamadali. Masakit ang katawan niya pero hindi na niya yun inisip. Bumaba siya ng hagdan, humahangos, nanginginig pa rin ang katawan sa takot. Kailangan niyang makatakas. Alam niyang sasaktan siya ni Tito Romel kung hindi siya makakaalis sa bahay na yun ngayong gabi. Hindi niya malaman kung guni-guni lamang niya yun pero tila isang tinig ang bumulong sa kanya ng pasasalamat. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niyang mabilis at mabibigat na yabag mula sa itaas. Si Tito Romel. Narinig niyang tinawag nito ang pangalan niya at ayaw siya nitong paalisin. Mas lalo siyang nagmadali na makalabas pero naabutan pa rin siya nito at nasabunutan. Napasigaw siya sa sakit. Pilit pa rin itong kinukuha ang mga gamit sa kanya. Kinakabahan na siya, hirap na hirap sa balanse sa makitid na hagdan. Isang maling hakbang lang, mahuhulog sila. Nagulat na lamang siya nang may humawak sa braso niya. Nang lingunin niya kung sino yun ay nakita niya si Ate Nila, may dalang pamalo. Agad nitong ipinukpok ang hawak sa likod ni Tito Romel, dahilan para mabitawan siya nito. Wala na silang oras para magtanungan. Maaring nagising na rin ang ibang mga kapatid kaya kailangan na nilang umalis. Mahigpit siyang hinawakan nito at hinila. Magkahawak ang kamay nila habang bumababa sa hagdan. Malakas ang tibok ng puso ni nanay, nanginginig pa rin ang katawan niya, ngunit buo na ang desisyon niyang makaalis. Mabilis silang lumusot sa kusina, tuloy-tuloy hanggang sa likod ng bahay at lumabas sa back door bago pa sila maabutan ni Tito Romel. Habang tumatakbo palabas ng compound, halos hindi na niya maramdaman ang katawan. Pinaghalong takot, pagod at matinding paninindigan ang nagtutulak sa kanya. Sa wakas nakarating sila sa labas ng bahay at nakasakay ng tricycle pauwi sa bahay ni Ate Nila sa kalapit na barangay. Doon sa muling napaupo at nakahinga ng maluwag. Sa wakas, ligtas na siya. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa diary. Ang ebidensyang halos ikinasawi niya. Hindi siya makaiyak dahil nangingibabaw pa rin sa isip niya ang mga nangyari.
Nagpasalamat siya kay Ate Nila sa pagligtas sa kanya. Ngunit seryoso lamang siyang tinignan nito at mariing sinabing kailangan na nilang umalis ng Pampanga sa oras na yon. Nang tanungin niya ito kung bakit ay bumuntong hininga lamang ito bago umiling-iling. Ipinaliwanag ni Ate Nila na ang pamilya ni tatay ay matagal nang sangkot sa iligal na pagbibenta ng kidney. Akala ng marami ay mga donor lang, pero ang totoo ay nangkikidnap ang mga ito ng mga batang pinapalaki nila. Mga ospital lamang at mga koneksyon ng mga ito ang nakakaalam. Nanlaki ang mga mata niya, hindi siya makapaniwala sa narinig. Muli siyang kinilabutan. Paano nagagawa ng mga tao ang ganitong kasamaan? Ibinahagi ni Ate Nila na yun din ang dahilan kung bakit mayaman ang pamilya nila tatay. Ang mga negosyo nilang kilala sa Pampanga ay pawang mga pantakip lang sa totoong negosyo ng mga ito. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Tahimik siyang naupo. Tila sinampal ng mas mabigat na katotohanan. Hindi niya matanggap ng lalaking minahal ay sangkot sa ganoong aktibidad. Sobrang dami ng stress na nakuha niya ng ilang araw na pananatili sa ancestral house na iyon. Mula sa pagkamatay ni tatay, sa multo ni Tito Marco, sa diary kay Tito Romel at ang totoong identity ng taong mahal niya. Hindi tuloy niya maiwasan na magtanong sa sarili. Paano kung hindi pagmamahal ang dahilan ng pag-aasawa ni tatay sa kanya? Paano kung siya rin ay bahagi lamang ng plano, isang target, isang produkto ng mas malaking kasinungalingan? Ayaw niyang isipin pero alam niyang mas malalim ang sakit na mararamdaman niya kung sakaling totoo man ang bagay na yon. Kaya naman matapos ang halos isang oras na pahinga ay nagpasya na siyang bumalik sa Maynila. Bago pa sumikat ang araw, bumiyahay na silang dalawa ni Ate Nila papuntang Navotas. Walang lingon-lingon. Wala nang balak bumalik. Bitbit nila ang diary kahit pareho nilang alam na hindi nila maaaring gamitin yon dahil sa laki ng koneksyon ng pamilya. At ang tanging magagawa na lamang nila para kay Tito Marco ay ipagdasal ang kaluluwa nito. Sa Maynila, sinimulan niyang muli ang buhay. Naghanap siya ng trabaho at pilit kinalimutan ang masalimuot niyang nakaraan. Yun nga lang, kahit gaano siya kaabala sa araw-araw, kahit ilang ulit niyang sinasabi sa sarili na tapos na, may bahagi pa rin sa kanya ang hindi matahimik. Paminsan-minsan sumisiksik sa alaala ang mga pangyayari, tulad ng aninong ayaw lumisan. Bawat gabi ay paulit-ulit niyang naaalala ang mga pinagsamahan nila ni tatay at iniisip kung totoo ba ang lahat ng ipinakita nitong pagmamahal sa kanya. Ang kanilang kasal, ang mga araw na magkasama sila. Mga panahong akala niya siya na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Ngunit, totoo ba yon? O isa lang yung kasinungalingan na gusto nitong paniwalaan niya para isa siya sa maging biktima ng pamilya nito? Hindi niya alam kung paano magsisimulang makalimot. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magmahal muli. Ngunit hindi niya gustong sumuko. Kailangan niyang mabuhay. Para sa buhay na muntik nang mawala sa kanya. Para sa buhay na ipinaglaman niya. At para sa kaluluwang umaasang may makakaalala sa masalimuot na katotohanang pilit isinantabi ng mundo. Lumipas ang ilang linggo niya sa Maynila. Nagsimula na siyang masanay sa panibagong buhay. Pero mukhang kakaiba talagang maglaro ang tadhana. Dahil unti-unti rin niyang napansin ang pagbabago ng katawan niya. Madaling mapagod, minsan nasusuka. Hindi may paliwanag na pag-iyak kahit sa simpleng dahilan. Akala niya epekto lang ng trauma. Ngunit nang lumipas ang mga araw at hindi sa dinatnan, nagsimulang gumapang ang kaba. Doon na siya nagpasyang kumuha ng pregnancy test. At isa na namang kilabot ang bumalot sa kanya.
lahat yun ay positibo. Agad siyang kumonsulta sa doktor. Doon niya nalaman na 2 buwan na siyang buntis. Halos madepress siya sa nalaman. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, malulungkot o ano. Lahat ng emosyon ay parang sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Umiiyak siya habang nakaupo sa bangko ng klinika. Tinatakpan ang muka. Nasa ganoong posisyon siya nang muli siyang makaramdam ng panlalamig. Kasabay noon ang tila may humaplos sa kanyang likuran, parang pinapatahan siya. Nanlaki ang mga mata niya at napaayos siya ng upo. Wala siyang kasama. Ngumiti siya ng malungkot at napabuntong hininga. Tama, hindi nito hiniling na ipanganak sa mundo ng kasinungalingan. Hindi nito pinili ang ama. Kaya sa gitna ng lahat ng pagdududa, isa lang ang malinaw sa kanya. Isa na siyang ina. At kahit magulo ang pinanggalingan ng lahat, ito ay simula ng bagong buhay. Simula ng araw na yon ay tila may nagbago na sa kanya. Hindi lang sa ugali at mga hilig, pero hindi na siya nag-iisa. May kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Parang may presensyang hindi man niya nakikita. Dama niyang naroroon. Sumusubaybay. Minsan habang nakahiga siya at patulog na, pakiramdam niya ay may umuupo sa tabi niya sa kama. Tahimik lang ito at hindi nagsasalita. Pero malinaw na gusto nitong malaman niya na naroon ito. Kaya naman nagsimula na siyang kausapin ng lalaki. Minsan ay kahit hindi niya ito nararamdaman, kinakausap niya ito. Hanggang sa isang gabi nga, nakita niya ito muli. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang unang larawan ng ultrasound, napatingin siya sa salamin. Mula sa salamin nakita niyang nakaupo sa tabi niya, si Tito Marco. Tahimik itong nakangiti. Hindi katulad ng dati na laging malungkot o nakatulala. Sa pagkakataong yun, para siyang payapa. Parang masaya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya natakot. Tinitigan lang niya ito at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa lalaki. Mula noon, paulit-ulit na siyang nakakakita sa presensya ni Tito Marco. Sa gilid ng kalsada habang pauwi siya, sa harap ng salamin habang naghuhugas ng pinggan. Sa kanyang panaginip, palagi itong nandoon, nakatingin sa kanyang tiyan, palaging nakangiti. Doon niya napagtanto na tila hindi na ito nasasaktan sa ginawa ng pamilya nito sa kanya. Payapa na ito. At dahil dinadala niya ang anak ng kapatid nito, tila ba may saya si Tito Marco sa pagbabantay sa kanila. Parang gusto nitong sabihin na gaya ng pagliligtas niya rito ay naroon din ito para sa kanya. Minsan ay nakikita niya rin si tatay. Nakatanaw lang ito sa kanya sa tuwing lalabas siya ng bahay. Hindi lumalapit, nakatayo lamang mula sa malayo. Kaya naman kapag nakikita niya ito ay nginingitian niya. Maaaring hindi sa minahal ni tatay bilang isang babae, ngunit marahil minahal nito ang ideya ng pamilya. At ngayon ay binabantayan din nito ang mismong anak nito. At marahil kahit hindi nasabi ng harapan, nais rin ni tatay na itama ang kanyang mga maling ginawa. Lumipas ang 6 na buwan, malaki na ang kanyang tiyan at unti-unti na niyang tinatanggap ang bagong buhay bilang isang ina. Tahimik na sila ng anak niya at ni Ate Nila. Hanggang sa makatanggap siya ng isang email mula sa isang law firm. Nang buksan niya ito, halos manlaki ang mga mata niya. Ang ancestral house, ang mismong bahay kung saan nagsimula ang lahat ng kabaliwan, ay ipinamana raw kay tatay. At bilang balo nito, siya ang legal na tagapagmana. Tila muling bumalik ang bangungot ng kahapon sa isipan niya at hindi nga siya nagkamali dahil kinabukasan, nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag mula sa kapatid ni tatay at mga kamag-anak nito. Iba-iba ang tono.
May mga paawa, may mga palaban, at may mga tahasang nagsasabing wala siyang karapatang angkinin ang bahay. Alam niyang hindi siya titigilan ng pamilya kaya naman hindi siya pumalag at nakipagtalo. Hindi niya gustong madamay ang anak niya sa gulo. Isa pa, sino nga ba ang gugustuhing angkinin ng isang bahay na puno ng alaala ng karahasan at kasinungalingan? Kaya't 1 linggo matapos ang huling tawag sa tulong ng isang NGO na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, tuluyan na siyang lumisan sa bansa papuntang Canada, kung saan siya nagsimula ng bagong buhay. Sa ngayon, dito pa rin kami sa Canada nakatira. Wala na rin kaming balita sa mga kamag-anak ni tatay. Kahit kay Uncle Marco na hindi na muling nakita ni nanay, simula nang ipanganak ako. Maraming salamat po sa pagbabasa ng buhay ni nanay, Sir Jupiter. Although kahit ako ay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanya, gusto ko po sanang ibahagi ang kwentong ito sa mga ka-SB natin na laging nag-aabang ng bagong upload. God bless po sa channel nyo.